O speaking of that, mga bossing, o eto, dumito muna tayo, no? Kay Coco Pimentel. That's why I feel it's so important. Kay Coco Pimentel, mga bossing, na talagang kailangan, sinasabi niya, i-push ang impeachment dahil yaan ang sinasabi ng batas, yaan ang sinasabi ng konstitusyon. Kaya lang po, may kumakalat na resolusyon, no? Gawa ni Ronald Bato de la Rosa na ang sabi ni Coco Pimentel nung una, sabi ko po, kala ko lang yung peke po Bakit? Mali-mali po yung pagkakagawa doon mas tumibay yung paniniwala ko na galing nga sa kampo ni Bato de la Rosa yan. Mali-mali Di ba? Tsaka kapag kasi Bato de la Rosa kausap mo, basta may puncher na butas lang, ayos na yon. Soya na yon. No, di ba? Authentic na yon. Pakinggan ho natin si Coco Pimentel, mga bossing. Just why I feel it's so important, Senator Pimentel, that the public knows about this, that what you are saying, it's in the Senate rules that the impeachment trial takes precedence, takes priority. That's Dapat lang ho, mga bossing. Bakit? Ang napapansin ko ho mga boss, sa mga senador ngayon, kung ano-ano ang mga pinagpo-propose ng mga batas. Yung pagpapalit ng kalsada, yung pagpapalit ng pangalan ng kalsada, etc., etc. Samantalang ito, impeachment, merong mga ebidensya, merong mga resibo, kumpleto, rekado lahat, merong mga nagsasabi, nabigyan po kami ng sobre, puting sobre, galing po sa vice-presidente. Pera ng bayan nawawala. Dapat lang po, mga bossing, na yan ang pinaka-prioridad ho, mga kababayan. No? Bawat isang Pilipino, bumili ka man ng candy, merong merong kang tax na binayaran dyan sa candy na yan. Sabi ni Mind Conditioning, pati si Freddy Aguilar inuuna pa. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Cap Freddy. Yung mga kung ano-ano yung mga pinagpo-propose nila, ito impeachment. Sabi ko tuloy, hindi kaya nililil lang ninyo ang sambayan ng Pilipino? No? Inilalayo nyo ang sambayan ng Pilipino doon sa totoong dapat pag-usapan, which is ito impeachment. Di po ba? Pera ng bayan nawawala. Pondo ng bayan nawawala. Yung pera na yon, kinakaltas po sa bawat Pilipino. Kinsenas katapusan, may kaltas ka. Magkano kaltas mo? 1.5 bro 2,000 pre. No? Na sana makakapagpahaba nung PC nila sa isang buwan para doon sa kanilang pamilya. Pero wala. Bilang isang Pilipino, kailangan nating magbayad ng tax. No? Ikagagaan ng loob natin, lalo kapag nalaman natin na yung tax na binabayad natin ay napupunta sa maganda. Pero eto, nawawala. Tinatanong ng mamamayang Pilipino kung saan napunta. Tapos hindi pagtutuunan ng pansin. Ang gagawin udlot, udlot, udlot. Di ba? Tuloy. what you're saying over legislative matters, because the Senate President has been saying the reason for the delay is to prioritize legislative matters first and LEDAC first. Well, if they Forthwith. Diba? Kapag kaya nung salita na yan. Pag kayang salita na yan, mga kababayan, ang naririnig ni Chis Escudero, napapatayo, napapatalikod, napapa-walk out Ano po? Forthwith, kapag ka naririnig ni Chis Escudero, yung salita na yan, mga kababayan, nasisisi si Martin Romualdez No? Ibinabaling sa ibang tao, mga kababayan, yung sisi. Samantalang, ang dali-dali niya lang i-explain. Forthwith, sa lalong pinakamadaling panahon, i-hearing yan. Wala nang mas iimportante dyan
Yan. Yang confidential funds, yang impeachment ng Vice Presidente. No? Pag hindi iniring yan at hindi pinatuloy yan, mga kababayan, naku, expect nyo po, mas madaming mga politiko ang maglalakas loob na magnakaw sa kabayan ng bayan. Ah, ganun pala. O, kita mo. Basta pala kampi natin yung mga senador doon kayang-kaya at yakang-yaka na nilang gawan ng paraan yan. Di po ba? Pag forthwith ang narinig ni Cheese, tatalikod. Kagaya ng ginawa kay Risa Ontiveros na ating senadora. Pag forthwith, nako, sisi kay Martin Romualdez. Masasabihan pa yung mga congressman na hindi naman po kami kagaya ng mga congressman dito na sunod-sunuran doon sa House Speaker nila. Taong bayan, Cheese, ang naghahagilap nung pera at nung kasagutan at nung depensa. Gustong marinig ng taong bayan, ano ang depensa ng Vice Presidente? Sabi nila, di ba, ready sila. Sabi nila, ready ho sila, mga kababayan. Pinagmamalaki po nila yan. Ready kami. Gusto namin ng bloodbath. Gusto ko ng bloodbath. Kaya lang po, nung napansin ng sambayan ng Pilipino, naku, nagbabanta si Vice Presidente. Siguro nahimasmasan si Vice Presidente. Naku, sablay na naman yung sinabi ko. Explain ko nga. Hindi po, ako po yung bloodbath. Ako po yung maliligo sa dugo. Kasi nga po, di ba? Crucifixion, yung para pong crucifixion, yung impeachment, diba ang crucifixion po may pagbaha ng dugo, may dugo, ako po yung maliligo kasi po ako ini-impeach nila. Nagawa ng paraan, pero hindi pa din po maniwala yung sambayan ng Pilipino dyan. Tuloy! We want to be technical about this issue. Yung rule na kinote ko assumes that the trial is already ongoing. So they can be technical about this na wala pang ang trial So we are delaying the trial. Diyan naman papasok yung kinote mo kanina, Karen, na Constitution. Ang sabi pa ng Constitution, trial shall forthwith proceed. So yung una mga bossing, mga unang linggo, nakapokus doon sa forthwith. Ngayon may idadagdag dito si Senator Pimentel, mga kababayan. Pakinggan nyo po. Yung pagkakaintindi, which is ako naniniwala, tama naman yung pag-i-explain niya doon sa shall, no? You cannot delay the trial, forthwith proceed, and then from the Senate impeachment rules, we get the spirit or the instruction that impeachment, you prioritize impeachment over your legislative work. Nakita nyo? Priority talaga ang impeachment. Pero parang ang priority ang ibig sabihin sa mga senador, mga kababayan mga 4 months, 5 months, 6 months, no? I-delay natin ang i-delay. Yun yata ang ibig sabihin sa mga senador ng priority. Sabi ni Alden Mahupil, sumugod na tayo sa oras. Sumugod na tayo sa Senado at ipadlock na natin. Yan na din ang panawagan ni Mr. Maravillas na lang. Vlogger, yan po ang dapat. Sabi, ipapadlock. Naku, wag naman. Gawawa naman yung mga nasa loob. Parang ikinulong nyo na sa rehas. So join natin together. We come up with the inescapable conclusion that pag may impeachment, i-focus mo na yung attention mo dyan para matapos na yan. And then kumbaga, tayuan na agad dyan. Di ba? Wala nang kung ano-ano pa, wala nang teka-teka, tayuan na agad dyan. Pagbalik ng sesyon, fokusan mo na agad dyan. Isang tabi mo na muna yung iba na hindi ganong kailangan. what is the purpose of trial so that you can now logically end the proceeding by coming up with your judgment. So, parati ko namang inuulit hindi naman bawal mag-acquit Wala naman sa Constitution. Totoo. Di po ba mga kababayan, napakasimple. Hindi bawal mag-acquit. O kapag ka hindi nyo trip, acquit nyo. Kaya lang, ang hinihingi naming bayang Pilipinas para doon sa mga senador,
bigyan nyo kami ng magandang laban, patas na laban. Ano po? Yung patas na laban na tipo bang kapag ka eto inimpeach mo, bigyan mo kami ng paliwanag. Inimpeach ko kasi si Inday Sara Duterte kasi maliwanag naman doon sa mga resibo, no, nakinengkoy nila. Na walang mga totoong mga tao na tumanggap nung mga pera galing sa gobyerno, etc., etc., no? O tapos mga bossing, ano pa? O kapag ka naman inakwit naman nila, bigyan nyo kami ng paliwanag. Ano ang nakita mo doon sa investigasyon? Ano ang masasabi mo doon sa ebidensya? Bakit mo inakwit? Para naman hindi po tayo mabigyan lang ng, kasi kaibigan ko si Inday Sara Duterte. Lugi po ang sambayan ng Pilipino sa ganan. Ang sabi po dito, shall forthwith. No? Kailangan, dapat, sa lalong madaling panahon. Tuloy. Should the trial shall forthwith proceed and then you always find the Oo. official guilty? Wala Tama. naman. Pwede namang ma-acquit guilty eh. o not Oo. guilty. Kaya, I-acquit ninyo, tapos ipaliwanag ninyo sa amin kung ano yung nakita nyo, bakit nyo in-acquit. Di ba? Ang hihintayin ko pong paliwanag dyan, mga bossing, yung Robin Padilla. Yung Robin Padilla ho, hihintayin kong magpaliwanag yon, mga kababayan. Ewan ko na lang kung ano yung maipapaliwanag niya. Tsaka ang hihintayin kong magkabangga-bangga, no? Yung magkapalitan ng kuro-kuro, magkapalitan ng tanungan. De Lima, Robin Padilla. Jokno, Robin Padilla. Sino pa ba? De Lima, Jokno, Robin Padilla. Tapos si Joel Chua, Robin Padilla. Yung mga ganun po, mga kababayan. Tingnan ko kung paano sumagot si Robin Padilla. Kasi nakikita ko doon sa post ni Robin Padilla, puro saludo lang po eh. Saludo! Doon sa mga nag-uusap about impeachment. Parang hindi ko naririnig kung ano yung masasabi ni Robin Padilla about doon sa impeachment. Meron ako narinig kay Robin Padilla dati. Haharangan niya daw yung impeachment. No? Haharangan niya. Ibig sabihin, no, hindi pa nag-uumpisa, hindi pa nila nakikita yung mga ebidensya, haharangan na po, mga kababayan. Kaya yung mga dapat ganyan, kagaya nung nagpapasa o magpapasa o yung gumawa ng resolution na dinidismiss yung impeachment at Robin Padilla, dapat po yan, mga yan, nai-inhibit na ho, mga kababayan, hindi na sinasali yan. Kasi alam mo na yung sasabihin nila eh. Alam mo na yung gagawin nila eh.